There is another way. I will not talk about Jesus. If there are many ways to heaven, you do it your way, you do it your way, I do it my way. But if there is only one way, I owe it to you to tell you, only Jesus died on the cross and rose again from the dead to pay for your sins. There is salvation in no one else. There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Your problem is sin. Until you are convicted that you are a sinner in need of forgiveness, you will never embrace Jesus because you think you are good enough to go to heaven. This is the irony I've discovered. If you focus on God first, your own problems get resolved. But you focus on your problems and you neglect God's mission, you will have worse problem. So my advice, it's all about sense of priorities and faith. You see, without faith, you really cannot put God first. I put God first because I believe in God, His promises. Praise is a sacrifice. Praise is a sacrifice. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 15? Through Jesus Christ, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Katulad ng mga Israelites habang captivity sila ng mga Babylon, pinagtatawanan sila ng kanilang mga kaaway, hinahamak ng kanilang mga kaaway. Sige nga, kumanta nga kayo ng pagpupuri sa Panginoon, awitin nyo nga yung inaawit nyo sa Jerusalem. Sabi nila, can we sing songs of praise in a foreign land? Kaya nga ba nating magpuri sa Panginoon kahit tayo ay nasa gitna ng isang pagsubok? Can you praise God from a painful place? Because it takes faith to praise God in a tough situation. It takes faith to praise God in the middle of a painful situation. Kaya mo bang kumanta ng mga awitin sa ating Panginoon kahit hindi mo nakuha yung gusto mong makuha? Kaya mo bang magpuri at magpasalam? Kaya mo bang ibuka ang iyong bibig at umawit ng pagpupuri sa ating Panginoon kapag hindi kanya pinagaling sa cancer? Kaya mo bang magpuri at sumamba sa ating Panginoon kahit hindi ka binalikan ng asawa mo at hindi mo nakuha yung promotion? Can you still praise God even when it hurts? Even when it hurts like hell? Kasi ang mga Babylon, hindi nila naalipin ang mga Israelites dahil lang mas malakas ang Babylon sa kanila. Hindi naalipin ang mga Israelites ng Babylon dahil mas maganda ang military strategy ng Babylon. No. Sinadya talaga ng Diyos yun. It is a wake-up call for them. Ginamit ng Lord ang Babylon para manumbalik uli ang mga Israelites sa Diyos. You don't get it? Ginamit ng Lord yung Babylon para bumalik ili sila sa Diyos. Third time is a charm. Minsan gagamitin ng Lord yung masasakit na sitwasyon para bumalik ka uli sa Diyos. Minsan gagamitin ng Lord yung frustration, yung disappointment, yung loss, yung heartbreak, yung pagkalugi. Kasi hindi natin maiiwasan ang sakit. Bibig na ginamit ng Panginoon, parehong bibig na nag-deny kay Jesus Christ 3 times, yun din yung parehong bibig na ginamit ng Panginoon para i-preach ang kanyang gospel. Mga kapatid, huwag ka nang magtaka na yung parehong area ng kinabagsakan mo, yan din yung gagamitin ng Lord na magiging testimony mo. Huwag ka nang magtaka na kung saan ka bumagsak, doon ka rin itatayo ng Panginoon. You have an option right now. Alam ko marami sa inyo bumagsak, lugmok, iba-iba intensity, emotional, mental, physical, financial. We have different failures in our lives. But you have an option right now. Mananatili ka bang nakadapa? O babangon ka kasi once na bumangon ka, panalo ka na kagad. Huwag mo naman bigyan si Satan ng luxury na tuwang-tuwa siyang nakikita kang nakabagsak, nakalugmok. Huwag mo ibigay kay Satan yun. Gamitin mo yung failure mo para gamitin mong testimony. Ikakahiya ni Satanas yun. Yung lahat ng ginawa niya at inalaw niyang mangyari sa iyong buhay. Kasi yun din yung parehong failure na gagamitin ng Diyos para maraming tao ang makakilala sa Diyos. That God will use what you have been through to help others get through also. Nagagamitin ng Lord ang testimony mo, ang failure mo, ang mistake mo, para ang kanyang kaharian ay makilala ng maraming tao.